May mga magulang na sila'y nagrireklamo sapagkat ang kanilang mga anak ay lapastangan sa kanyang magulang. May mga ganun na magulang Nagrireklamo sila dahil ang kanilang mga anak ay pasaway. Hindi mabuti ang pakikitungo niya sa kanyang mga magulang. Pero naitanong mo rin ba sa sarili mo kung wala kang pagkukulang sa kanila? Hindi ba dapat ang isang magulang, kung gusto mo magkaroon ng isang mabuting anak, may pananampalataya, ipagdudua ka niya, dapat sa isang magulang na huwag mo kalimutan ang part mo sa kanila. Yung karapatan nila sa iyo na makapag-aral sila sa reliyong Islam. Lalaki silang disiplinado at magalang sa kanyang mga magulang. Dahil kapag yung anak mo ay lumaki siya na may disiplina, pinamulat mo sa kanyang katuruan ng Islam, kahit hindi mo siya utusan na maging magalang ka sa akin, maging mabuti ka sa pakikitungo sa amin, lalo na sa aming katandaan, kusang gagawin nila yun sa iyo. Bakit? Natutunan nila yun sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang magiging paksa natin sa maikling oras na ito o sa Yawmul Jum'ah na ito ay tungkol sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan dito sa hadis na ito mga kapatid ay may binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga malalaking kasalanan min akbaril kabair, mula sa mga malalaking kasalanan na binanggit sa atin ng Rasulullah, na ang layunin kung bakit ito ay sinabi sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upang nang sa ganun ay maiwasan natin, na magawa natin, makumit natin ang mga kasalanan na ito, sapagkat hindi lang ito ordinaryong kasalanan, kundi ito ay kabilang sa major sins. Ibig sabihin, kapag nakagawa ka ng malaking kasalanan, kay Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan na ikaw ay mag-repent. Kinakailangan na ikaw ay magtauba, magbalik loob sa Kanya, upang maging katanggap-tanggap lahat ng mga ibada mo at pagsamba mo sa Kanya. So ibig sabihin mga kapatid, ito ay isang warning sa atin, babala sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maiwasan natin na alin man dito sa mga malalaking kasalanan o kabilang sa mga malalaking kasalanan na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay matitiyak natin sa sarili natin na may lalayo natin ang sarili natin at hindi natin maisipan gawin ang mga malalaking kasalanan na ito. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabair, kabilang sa mga malalaking kasalanan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay unang-una sabi niya, al-ishraku billah, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao sa reliyong Islam kapag gumawa siya ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ang kasalanan na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagpapatawad sa sinumang tao na gumawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa inabutan siya ng kamatayan na hindi siya nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang nakakatakot mga kapatid, sapagkat kung abutan ka ng kamatayan sa estado na gumagawa ka ng pagtatambal sa Kanya at hindi ka nakapagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang pagpapatawad sa tao na yon. Hindi katulad ng ibang kasalanan na magawa natin o pagkakamali na magawa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, as long as na naniniwala tayo sa kayasahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at namatay tayo sa estado na yun na hindi tayo nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na yun, kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin yung tao na yun, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nanaisin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang parurusahan na yung tao na yun. Pero ang isang tao na namatay siya, na gumawa siya ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat sa dinatnan siya ng kamatayan na hindi siya nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran na walang pagpapatawad sa tao na yon. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang gumawa ng anumang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bukod dun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, maliban sa kasalanan na magagawa ng isang tao, ay patatawarin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala at kapag ganing nanaisin. Ini-emphasize dito mga kapatid ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pangunahing kasalanan
o pinakamalaking kasalanan na kapag ito ay ginawa ng isang mananampalataya at dinatnan siya ng kamatayan na hindi siya nakapagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyang asahan ang kapatawaran sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bukod sa mga shirk na kanyang nagagawa, insyaAllah, kung nanaisin ng Allah na patatawarin siya, gagawin ng Allah. At kung nanaisin ng Allah na ipapatikim mo na sa kanya ang parusa sa kabilang buhay o sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. But at the end of the day, ay patatawarin pa rin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalalayuan sa atin mga kapatid ang anumang klase ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wag natin gawin to sapagkat walang kapatawaran sa isang tao na gumawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lang na bago siya datnan ng kamatayan ay magtaubat muna siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung dati siyang gumagawa ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at bago dumating sa kanyang kamatayan ay nakapagtauba, nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad sa kanyang mga alipin. Walang dahilan upang hindi patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na nagbabalik loob sa kanya. Pangalawang malaking kasalanan na binanggit sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay wa uququl walidain. Ang pagiging suwail ng anak sa kanyang mga magulang. Ang pagiging lapastangan ng anak sa kanyang mga magulang. Ito ay kabilang sa malaking kasalanan na magagawa ng isang anak na kapag siya ay naging lapastangan, hindi naging mabuti ang pakikitungo niya sa kanyang mga magulang, hindi ito biro na kasalanan, hindi ito basta kasalanan lamang, kundi isang napakalaking kasalanan na magagawa ng isang anak. Kaya ang payo natin mga kapatid, unang-una sa aking sarili, sa mga kapwa kong anak, kuya, ate, tayo ay maging mabuti sa ating mga magulang. Kung meron man tayo problema sa ating mga magulang, habang sila'y nabubuhay ay ayusin natin. Humingi tayo ng kapatawaran sa kanila. Sapagkat kapag dumating sa kanila ang kanilang kamatayan at hindi tayo nakahingi ng kapatawaran sa anumang ginawa natin sa kanila na kalapastangan, tunay na magkakaroon tayo ng isang napakalaking kasalanan. Kaya ang payo ko sa aking sarili patungo sa inyo sa mga kapwa kong anak, mahalin natin ang ating mga magulang habang sila'y nabubuhay dito sa mundo. Sapagkat alam nyo, pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-declare ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala kayong dapat sambahin, maliban sa akin ay isinunod sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti kayo, magalang kayo sa inyong mga magulang. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. At nang sabihin ng inyong Panginoon na wala kayong dapat sambahin, maliban na lang sa Kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkaraan, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti kayo, magalang kayo sa inyong mga magulang. Ibig sabihin mga kapatid, isa itong pagpapahalaga o pagpaparangal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga magulang, na kung hindi dahil sa ating mga magulang, supposedly, hindi tayo lalabas dito sa mundo. Sapagkat sila ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng instrumento upang tayo ay mabuhay dito sa mundo. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, marapat na kayo ay magpasalamat sa akin at magpasalamat kayo sa inyong mga magulang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalawang may papayo natin ay para sa mga magulang, na kayong mga magulang, kung gusto ninyong maging mabuti, magalang sa inyo ang inyong mga anak, lalaki silang may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinakailangan na may tataguyod nyo sa kanila ang kanilang karapatan sa inyo. Unang-una ay ang mapalaki nyo sila na may kakibat na disiplina sa kanilang sarili at sila ay mamulat sa katuruan ng Islam. Ibig sabihin, kinakailangan sa isang magulang na magpalaki ka ng iyong anak na may pagdidisiplina sa sarili at may pagkakilala siya. Pinamulat mo sa kanya ang katuruan ng Islam. Bakit? May mga magulang na sila'y nagrireklamo sapagkat ang kanilang mga anak ay lapastangan sa kanyang magulang. May mga ganun na magulang Nagrireklamo sila dahil ang kanilang mga anak ay pasaway. Hindi mabuti ang pakikitungo niya sa kanyang mga magulang. Pero naitanong mo rin ba sa sarili mo kung wala kang pagkukulang sa kanila? Subhanallah. Hindi ba dapat ang isang magulang
Kung gusto mo magkaroon ng isang mabuting anak, may pananampalataya, ipagdudua ka niya, dapat sa isang magulang na huwag mo kalimutan ang part mo sa kanila. Yung karapatan nila sa iyo na makapag-aral sila sa reliyong Islam. Lalaki silang disiplinado at magalang sa kanyang mga magulang. Dahil kapag yung anak mo ay lumaki siya na may disiplina, pinamulat mo sa kanyang katuruan ng Islam, kahit hindi mo sa utusan na maging magalang ka sa akin, maging mabuti ka sa pakikitungo sa amin, lalo na sa aming katandaan, kusang gagawin nila yun sa iyo. Bakit? Natutunan nila yun sa pananampalatayang Islam. Yun ang itinuro nila sa pananampalatayang Islam. Subalit ang nakakalungkot mga kapatid, maraming mga magulang na panay reklamo sila dahil ang kanilang mga anak ay hindi nila kayang disiplinahin sa mga masasamang gawain. Gumagawa sila ng isang napakalaking kasalanan pero hindi man lang nila naitanong sa kanilang sarili ang pagkukulang nila sa kanilang pamilya. Dahil malaking pagkukulang yun mga kapatid. Hindi maliit na pagkukulang sa isang magulang na hindi niya magagabayan ang kanyang anak sa tunay na landas. Hindi niya maituturo sa kanyang katuruan ng Islam. Kaya kapag hindi mo ginabayan, hindi mo pinamulat sa iyong anak ang katuruan ng Islam, asahan mo na magkakaroon ka rin ng anak na walang pananampalataya at hindi marunong makitungo sa kanyang mga magulang. Ika nga sabi nila, like father, like son. Kung ano yung tanim, siya rin ang bunga. Ibig sabihin, kung inalagaan mo, diniligan mo ang iyong pananim, ahasan mo na ito ay magbibigay ng magandang benepisyo sa iyo. Pero kapag ikaw ay naging pabaya sa iyong mga anak, ahasaan mo rin na kahit sa iyong katandaan ay hindi maganda ang pakikitungo niya sa inyong dalawa sapagkat hindi mo sila pinamulat sa katuruan ng Islam. So, kabilang ito sa malaking kasalanan na magagawa ng isang anak ang pagiging lapastangan o suwail niya sa kanyang dalawang magulang. Pangatlong kasalanan o malaking kasalanan na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay waqatlun nafs, ang pagkitil ng buhay. Hindi ito basta laruan lamang na naiimpluwensyahan tayo ng politiko kung anumang material na bagay na maging dahilan na napakadali lang sa iyo na ikaw ay magpadanak ng dugo sa iyong kapwa. Lagi mo alalahanin kapatid, ang pagpadanak ng dugo sa iyong kapwa without justification. Walang sapat na dahilan na hindi pinahintulutan ng Sharia, ito ay isang napakalaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Kinakailangan niya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit niya ang kapatawaran niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mapapayo natin sa mga tao na naging kaugalian na nila yung pagpadanak ng dugo sa kanilang kapwa, na kahit sa mga malilit na bagay lamang, ay parang ang solusyon kaagad ay kinakailangan niya paslangin ang kanyang kapwa. May mga ganun na mga tao. Yun yung tinatawag na extreme o radical na paniniwala ng isang tao. Sa isang maliit na bagay na hindi pinagkakaunawaan, ang solusyon kaagad ay kinakailangan niya paslangin ang kanyang kapwa. Kinakailangan niyang patayin ang kanyang kapwa. Kaya ang may papayo natin sa mga ganung uri ng mga tao, ito ay napaka-epektibo. Kapag ginawa mo itong payo ko sa iyo, inshallah ay makakaganti ka sa taong may utang sa iyo. Yun naman ang dahilan kaya pumapatay yung tao eh. Dahil sa may nagkakautang sa kanya. Dahil sa meron kang nakaaway, may niloko ka ng kapwa mo, kaya't naisipan mo na gumanti sa kanya. Kaya lang, yung pagganti mo sa kanya ay napakalaki. Nakagawa ng konting bagay ang iyong kapwa, tapos sisingilin mo siya sa isang napakalaking bagay. Subhanallah. Yung buhay kapatid, isa yung regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi lang basta-basta ganun ang pagpapadanak ng dugo. Kaya ang masasabi natin, kapag gagawin mo itong payo ko sa iyo, inshallah makakaganti ka. Ang payo ko sa mga taong ganun, kapag merong isang tao na nagkautang sa iyo, konting bagay lang na kaya naman ayusin, kaya naman arigluhin, na hindi na humantong sa plano mo na papatayin mo, ang payo ko sa iyo, huwag mo na lang patayin. Oo. Kapag may mga ganun na tao na naisipan natin pagplanuhan ng hindi maganda, ang payo ko sa iyo, huwag mo na lang patayin at hintayin mo na lang ang kanyang katandaan. Bakit? Kasi pagdating na kanyang katandaan, wala naman pupuntahan kundi mamamatay. Bakit mo papapatayin? Lahat naman tayo darating sa katandaan eh. Tapos pagdating mo sa iyong katandaan, huwag mo isipin na hindi ka mamamatay. Mamamatay ka rin. At maswerte pa yung tao na dumating sila sa kanilang katandaan. Inabutan nila ang kanilang katandaan, yung iba hindi na sila umabot sa kanilang katandaan at dumating na sa kanilang kamatayan. So huwag mo na lang patayin, hintayin mo na lang.
na dumating sa kanyang katandaan. Pagdating ng kanyang katandaan, ay mamamatay rin siya. At pagdating sa kabilang buhay, doon mo siya sisingilin sa mga atraso niya sa'yo. Alalahanin natin mga kapatid sa Islam, ang anumang atraso na gagawin natin sa kapwa natin dito sa dunya, pagdating natin sa kabilang buhay, ay pwede tayong maningil sa mga tao na yon. Kaya kung ang isang bagay o isang gawain lamang na maging dahilan na ipapatay mo, ikakapinsala ng iyong kapwa sa isang maliit na bagay lamang, wag na wag mo gawin yun sapagkat instead na ikaw ang maniningil sa kanyang utang sa'yo, pagdating sa kabilang buhay, baka hindi mo kayang tumbasan ang laki ng kasalanan mo dahil lang sa inutang mo ang kanyang buhay. Mahirap umutang ng buhay mga kapatid. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan na magagawa ng isang tao kapag umutang siya ng buhay dito sa mundo without justification. Alalahanin mo na ikaw ay nakagawa ng malaking kasalanan. Kinakailangan mong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala upang matanggap mo o makamit mo ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat na kasalanan o kabilang sa mga malalaking kasalanan na pinalalayuan sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ang walyaminul gamus, ang panunumpa ng isang tao ng may pagsisinungaling. Ibig sabihin, nanunumpa itong tao na ito habang siya ay nagsisinungaling. Sa isang riwaya ng hadis, dumating ang isang bado sa propeta sallallahu alaihi wasallam at binanggit niya itong mga akbarul kabair, binanggit niya itong mga malalaking kasalanan at sa dulo ng hadis, tinanong ng isang bado, sabi niya, "Ya Rasulullah, anong ibig sabihin ng panunumpa ng taong may pagsisinungaling o may kakibat na pagsisinungaling?" Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yaqtati'u malim ri'im muslimin." Ang ibig sabihin ng wal yaminul gamus o panunumpa ng isang taong nagsisinungaling ay ang isang tao na nanunumpa na siya habang siya'y nagsisinungaling upang kamkamin ang anumang ari-arian ng kanyang kapwa. Subhanallah. Ibig sabihin, nanunumpa siya, pero siya'y nagsisinungaling, at ang dahilan kung bakit siya nanunumpang nagsisinungaling, dahil gusto niyang agawin, gusto niyang kamkamin ang anumang ari-arian ng kanyang kapwa. At dito napapasok yung mga tao na nabubuhay sila sa pang-scam nila sa kanilang kapwa. Papasok dito yung mga tao na ang kanilang hanap buhay ay pambubudol sa kanilang kapwa. Pagsisinungaling, at hindi lang basta nagsisinungaling, kundi may kaakibat na panunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At batid naman niya na siya ay nagsisinungaling. So dito papasok yung mga tao na yon na kahit alam niya na siya'y nagsisinungaling, kaya pa rin niyang manumpa para lang makamkam niya, maagaw niya ang anumang ari-arian ng kanyang kapwa. Kabilang ito sa malaking kasalanan na binanggit sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung ang isang tao ay nakagawa alinman dito sa apat na malalaking kasalanan, ay kinakailangan ng isang tao na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala upang siya'y patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag ang isang tao ay nakagawa ng malaking kasalanan at hinayaan lamang ito, hindi siya nagtauba, humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, paano niya makamit ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala? Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.